Naku guys, nagka-problema tayo. Maudlot pa yata ang uwi natin sa Pinas. Kasi last time, may natanggap kaming sulat galing sa school. Nakalagay doon na hindi nila mapapayagan si Zoe papunta ng Pinas yung date na sinubmit namin. Yung date na sinubmit namin, nung ano pa yun, nung June. Tapos akala ko okay na kasi nag-okay na sila. Ngayon meron daw problema kaya ito nga pupunta kami ng school pag-uusapan namin. Kasi ang nakalagay doon, yung days kasi na hiningi namin na uuwi kami ng Pinas, may pasok sila Zoe. Bali 15 days yon na may pasok si Zoe sa school. So nakita nila yung 10 days, pwede daw. Pero yung 15 days daw, ano daw yung parang bonggang-bonggang reason bakit daw kami uuwi. So ito na nga, papunta kami ng school ngayon. Kakausapin namin yung director sa school. Yung, ay naku na ba yan? Ang hirap naman dito guys, umuwi ng Pinas pag hindi bakasyon ng bata pala. Tapos kung hindi daw kami makakabigay ng yung reason na valid, bakit hindi papasok si Zoe yung days na aalis kami, mape-penalty daw kami, magbabayad daw kami, ang mahal ng bayad. Tinignan namin, 400 euros per week ang bayad. Kung hindi papasok si Zoe, ilang days, ilang weeks yon, 3 weeks. Kaya nga, ito, punta kami sa school, hindi ko nga alam, stress na ako guys, ano ba yan? Tingnan natin, i-update ko kayo mamaya kung anong sasabihin ng director o kung papalitan na lang namin yung flight namin. Ako, makamadadi. Maudlot pang uwi namin nito. Let's see. And then I will update you later. Si Kenneth nasa na nga, daycare. Si Kenneth at si Zoe pala. Nandun sila ngayon sa daycare. Hindi nga pumasok si Daddy kasi nga may mga meeting kami today. Let's see. Naku dad. Nagpa-reserve na pa man din ako ng kung anik-anik doon sa atin. Magano ka dad, dapat malakas ka kay Lord. Hello, hindi pa man din kami masyadong malakas kay Lord. Ano ba yan? Bad shot pa man din tayo din ngayong week. Bad shot. Hala, ayan dad, itim na pusa. Naku. Ay, naku dad, bad luck daw yun pag may nakita kang maitim na pusa dad. Hala ka. Tapano ka naman daddy? Dito na tayo guys. Nandito na yung assistant director si daddy. Malayo pa ba yung niya dad? Sa tabi ng banyo yung office niya? Okay, sige. We go inside. Tapos na guys. You see my face is so happy. Okay na. Okay kayo. Okay na pero na-move. Mamo-move siya. Of course, I will not tell you. Para surprise tayo. Para may element of surprise ang ating pag-uwi. Pero okay na. Diyos ko, kinabahan ako ng todo. Oh my God. Hindi sa ka-OA yan, pero kinabahan talaga ako. Akala ko talaga daw. Oh my God, buti na lang. Okay na tayo guys. Para din sa sayo na makalma ka din. Kalmado na. Na-relax. Okay pa rin, pero nag-iba lang yung dates, yun lang. I will say that it's a bit earlier than we planned. A bit lang naman, konting-konti lang. So, ay, salamat Lord. Buti na lang at mabilis lang din ang talk namin. Hindi kami ang appointment, ang meeting namin. Kasi tinanong pa din yung, nandun yung director, tapos tinanong pa rin yung teacher ni Zoe. Aray ko, kumakahila! Wagas! Baka ka sa daan eh. Ay, naku.
Let's go na. At ako ay magluluto pa ng bilo-bilo. Tawagan ko na. Ay, oo, sunduin pa rin pala namin yung mga bata, guys. Nakalimutan ko. Hi! Nandito na sila. Nasundo na, guys. Remove mo muna yung shoes mo. Hindi, doon. Upo doon sa stairs. Upo doon sa stairs. Ate as well. How's school, ate? Good? He can do it, daddy. He can do it. Ay, ay, ay. Inubo naman ng bembem. Oh, see? Saan lagay yung jacket? Saan lagay yung jacket, Ken? Panyabot. Hindi pang abot. Yun lang. Okay, go inside na. Hindi yan sa'yo. Hindi yan sa'yo. Ayun, kay ate yan. Those are for ate. Those are for ate. Those are for you. Come on, yes. Yes. Thank you, ate. Wow, bait naman ang ate. Hindi, binaydan. Binaydan, ate. Yeah, good so. Thank you well, ate. This. Hala, ano nang pinagkakalat mo, ate? Latmar, ate, latmar. Ay, nako. Inayos na naman niya. Mahilig tong mag-ayos ng mga sapatos dito, guys. Yan ang trip niya ngayon. Ah, napano? Napano ka dyan? Ayaw niya suot? Siya yung sa atin niya. Ah, oh, sige. O di, yan na lang suot mo. Hindi mo naman yan abot eh. Ay, mabisyo talaga. Mabisyo. Tumatulog ko. Tayo ka nak, sumakit na ulo ni daddy. Asan patingin? Patingin. Oh, wow, kasya na. Kay ate yan, anak. Ayun yung sa'yo, oh, yung black. Hala talaga. Hala. Wala na. Pumunta na ng sala. Wala kang choice. Si ate hindi pa tapos. Ate, latmar na dat. Ate, latmar na. Ako na mag-aayos dyan. Asan out? Dito, Ken. Hala. Ang binata. O, sige. O, sige. Yung isa na lang yung suot, yung black. Oh. Muntik pang matumba. Yung black na lang ang suot. Yes, thank you. Bigay mo po yan kay ate, please. Ate. Those are for ate. Saan punta? Huy, saan punta? Ken. Ay. Uy. Kay daddy yan, anak. Ah, napano ka niyan? Nagdadabog, guys. Kenneth? Tingnan mo naman ang ginawa. Ay, nako po. Napano ka ba? Napano ka niyan? Ano ba nangyari? What's weird? Ha? Sino nang ano sa'yo? Hindi nga ang... Gusto niya kasi mag-vacuum. Ayaw sa pagbigyan, humiga-higa siya dito sa floor. Magaling na siya gumanya. Hindi! Ah! Sinabi ko nang hindi nakikinig. Ah, pasaway na yung Kenneth na yan, ha? Yeah. Ano na tumalikod? Hindi. Hindi ang vacuum. Close the door, please. Kenneth, ah? Saan pupunta kaya, Dad? Okay, close the door now. Come here now. Close the door, please. Thank you. Kinuha na nga niya yung walis doon. Gusto pa niya tong vacuum. Nako, nag-away na nga sila ng ate niya, oh. Ano? Hindi. Okay, bye. Say sorry na to, ate. Nag-away sila, Dad? Ah, sige. Sa'yo na lang yung walis. Daddy, hindi po ikaw kausap ko. Kala ni Daddy. Kasi si Daddy nagbibilog ng tapioca. Ay, what are those, Daddy? Glutinous rice flour para sa ating bilo-bilo. Magluto nga tayo ng bilo-bilo today. Tapos ko kayo ng konti. Ayan. So, ganito gawin. Napaka-easy lang, guys. As in, super duper easy.
Umpisahan ko na. Ang unang gagawin ay ilagay ang inyong coconut milk. Pinatulog na namin ang mga bata, guys, para wala masyado tayong mga wala tayong masyadong storbo. Bukas ko ito isa-serve. Tsaka baon din ni Daddy Teban. Para malamig na bukas, baunin niya. At saka nagki-crave talaga ako ng bilo-bilo. Buti na lang nakakita ako ng langka kahapon. So, Mainit kinakain to. meron tayong Hindi, Dad, malamig. Paano niyo ba gusto ang bilo-bilo ninyo? Malamig ba o mainit? Di ba dessert to? Ako ininit ko nun eh. Ako hindi, mas gusto ko to malamig. Galing Ikaw, mainit mo gusto? sa pala, ininit ko ng konti. Yung, coconut milk, tapos lagay ako ng water. And then, sugar. So, 3 lang. Sugar, water, coconut milk. And then, let it boil muna. Asan na ba tayo? Saan na ba ang aking sandok? Ayan. Mix lang natin ng konti para matunaw ang ating sugar. Sana hindi to masyadong mapuno. Pero malaki na ang kinuha ko para, yung kasirola, para mabilis lang tayong magluto at magkasya. Yes. I-boil nyo muna ito. And then mamaya ilalagay na natin ang mga ingredients natin. Napaka-easy lang ng bilo-bilo talaga, as in. Yung pinakamahirap na lang siguro, ito yung ginagawa ni Daddy. Pakita ko sa inyo. Yung bilo-bilo mismo, ito ginagawa ni Daddy. Hey, thank you, Dad. Binagyan ko siya ng ube flavoring. Wow, Dad, pantay-pantay. Sana oil. Kunin ko tong mo ng bawang. Yes. Ayan. Madami naman pala, Daddy, ko magawa. Di pa tapos si Daddy, iboboil pa naman yon. So, okay pa yan. Okay ka pa, Dad? Na-exercise na po ang mo. Kasi guys, hindi natin to magagawa kapag gising ang mga bata. Kaya, ngayong tulog na, doon ko pa lang talaga maluto. Uy, ganda, Dad. Pwede na ang pambenta. Ganda. Pwede ka na magbenta ng bilo-bilo, Dad. Ikaw na lang gumawa ng bilo-bilo. Lang ito, glutinous rice flour, at saka tubig, and then tinapon pa ni Daddy. And then, yung ube flavoring. Ayan, para may kick of ube yung natin, bilo-bilo. Once nag-boil na, lagay na ninyo ang inyong kamote. Ay. Kinat ko lang to into cubes. So, hala, may carrots yata. May orange. Ano yun? Palpak. Ayan, basta nilagay ko lang yung kamote and let it boil pa para lumambot yung kamote. Katapos ng kamote natin, guys. Lagay ko na ito dito. Lagay na natin ang ating langka. Ay, langka. Muna? Yung saging. Yung ating saging. Lagay na natin dyan. And then, yung langka. Lagay din natin dyan. Para mabango ang ating bilo-bilo. And then, pakuluin natin ulit. Mga 2-3 minutes, ganyan. Tapos, ilalagay na natin itong mga to, guys. Natapos na ni Daddy. Pumanik na si Daddy sa taas. Ako na lang dito sa baba. Tapusin ko lang to and then, papanik na rin ako. Lagay na natin ang ating bilo-bilo, guys. Ang ating purple na bilo-bilo. Ay, sana hindi sila nagdikit-dikit. Ang mga bilo-bilo naman, kapag lumutang na, ibig sabihin, luto na yung mga yan. So, di naman sila ganun kahirap lutuin. Ang galing ni Daddy talaga.
hiniwalay-hiwalay niya. Sabi ko kasi sa kanya, baka pag nilagay ko dito sa pot, magdidikit-dikit. Kaya, hiniwa-hiwalay talaga niya, oh. Hala, may merong mga sama-sama. Okay. Mix natin ng mabuti. Uy, ang ganda na ng kulay, guys. Looks so yummy na. Wait lang natin silang umangat. And then, okay na tong mga to. Wala pang umaangat, guys. Tayin pa natin. Tas last ko na tong ilalagay, yung sago. Naglutangan ng ating mga bilo-bilo. Ang ganda ng kulay nila. So pretty. At ang langka, ang ganda din. Ayan, luto na yan kapag umano na silang ganyan. Lumutang na. Ilagay natin ang ating sago. Ay. Last na tong ating sago. Ang dami pala nung sago. Ba yan? Haluin natin. Ay, ang ganda na ng kulay. Nako, for sure, super yummy ito. Parang ano nga lang, iniisip ko parang ano siya, masyadong runny, ma-watery. Pero tingnan pa natin, pakuluin pa natin. Baka hindi naman. Let's see. Takpan ko ulit for few minutes. Luto na ang ating bilo-bilo. Pero hindi ko siya masyadong hindi ko siya masyadong feel kasi masyado siyang runny, parang matubig. Okay naman ang lasa. Ang lasa naman siyang bilo-bilo. Masarap naman siya, kaya lang yung masabaw nga siya, matubig. Hindi ko lang sure kung okay ba ito? Masarap naman siya. Hindi naman siguro ito masyadong nakakabother yung matubig. Masarap naman siya. Siyempre, luto ko masarap. So guys, i-end ko na po ang vlog natin today. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aming channel. Sana'y nagustuhan ninyo ang bilo-bilo recipe. Thank you for watching. Bye guys. See you all next time.